Ang atong topic tonight is all about sexual sanctification. Sexual sanctification. Ang atong desire nga, if ever nga naa sa inyo nga nag-commit na ani nga bahin, nga mo abot na sa punto sa paghinulsol, aron dili masayang ang atong pag-apil ani nga activity, o dili lang ni siya magpabiling nga activity, maghatag ni siya sa inyo og kausaban sa inyohang kinabuhi. Please open your Bible applications. Hulat yung kung na yung pataas sa cellphone, maayo din mo tago. Bear with me as I read 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 8. I will be reading from NASB 1995 edition. Finally then, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus, that as you receive from us instruction as to how you ought to walk and please God, just as you actually do walk, that you excel still more. For you know what commandments we gave you by the authority of the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that is, that you abstain from sexual immorality. That teach of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in lustful passion, like the Gentiles who do not know God, and that no man transgresses and defraud his brother in the matter, because the Lord is the avenger in all these things, that just as we also told you before and solemnly warned you. For God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification. So, he who rejects this is not rejecting man, but the God who gives his Holy Spirit to you. May the good Lord bless us upon the reading of His Word. As a young people, a young person here tonight, let me ask you two diagnostic questions. Dili itong, ug mamatay ka karon, dili ito mao. Lahi ni siya. Let me ask at you two diagnostic questions which our modern culture finds completely outdated or maybe even offensive. First, nga akong question sa inyo, ayaw tubag o kusog. Kay basig madunggan ka sa imong tapad, inig-uli nimo sunlugon kaniya. First, are you still virgin? Ayaw tubag kay makadungog ng imong tapad, unya maingong tagdili, unya siya wa siya nagsaba nga dili pod, sunlugon kaniya, unya otro pod siya. If you find that question offensive, let me ask you the other diagnostic question. For those of you who look forward for marriage, kisa may ginahan maminyo dali. Kanang, grabe bimbing, pataas bimbing. Very good. Kisa gusto maminyo. Mag-single for life mo na yung mga mata attitude. Kisa may gusto magminyo. Naadri mga boys, dili mabod karon. Sunod ba? Inig sakto na mo edad. Sige, murag mahandlok ng gid mo. Na ako'y ikaduhang nga diagnostic question sa inyo. What is the greatest physical and spiritual gift you plan to give your future spouse? What is your greatest physical and spiritual gift you plan to give your future spouse? Nayan niyo hong sa likod. Akong gibasa yung baba. Yung sa akong kamaldita ragit, pastor. Ano siya?
Unsa imong greatest gift nga mahatag sa imong future husband or wife? If pananglit nga nag-fail na ka sa diagnostic question number 1. Unsa imong ihatag? Or naa mabatay mahatag? Medyo sakit, no? Medyo sakit. Pero I hope and pray that it will be an awakening to us. Maghimo tag example nga ibutang nako nga naay usa ka bata dinhi nga naa sa sulod sa isa ka room. Ibutang sa isa ka room unya didto lang sa siya maghulat. Gitawag nako ni nga room og waiting area, waiting room. Pila ka oras nga kayang maghulat ang tawo? 5 hours. Hanga kay ko sa imo, dili ko kagwanta na, biyaan na ko akong kuyog na. 1 second. 1 second, magdabi, impatient kaayo. Ibutan na to, maximum of 1 hour. Kanang 1 hour, dugay na kayo na siya. Abi ninyo, in reality, we hate waiting. Di ta ganahan maghulat. Dili ta gusto maghulat. Kanang nakasakay nga mag-drive nga inig traffic, magsige yaw-yaw kay dugay kay maabot. Ha? Nakasakay na mag-driver nga mag-traffic dugay maabot, sige yaw-yaw. Or nakabantay mo nga inig mo hospital mo, wala pa man dili lang punta mag-ampo nga mo hospital. Kanang maghulat ka ba sa result sa imuhang lab test, sa imuhang check up, maghulat ka sa result, murag dugay kaayo. Kapoy kaayo hulat. So we hate waiting. Especially katong naga-order og Shopee, TikTok, kaway-kaway sa mga naga-order. Basta dugay gali maabot inyong order, murag kapuyan na no. Murag dugay kapoy kayo maghulat, no? Sa ato ang culture, kung naa ka sa usa ka waiting room, pila ka seconds maghulat pa tong lucky diri. Pero pag abot na ang 1 hour, maghimo na na siya og way, mangita na siya distractions o mag-compromise na siya. Mangita na siya pamaagi nga makahawa siya sa iyahang paghulat. Bilang young people, usahay kamo pod, murag di pod mo ganahan maghulat. No? Usahay naapod tay idea, naapod tay batasan nga di ta ganahan maghulat. Pero ang passage sa 1 Thessalonians is telling us nga maghulat kita kang Jesus. While waiting, our action matters. Now, sa kalibutan karon nga diin ang tanan daw giisip nga husto or okay na lang or okay lang. Paano sa kita magkinabuhi nga magapahimuot sa Dios samtang gapaabot kaniya? Kasi background sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 8. Kung naga-take note mo, ako naniniwali sa last month of March. Pero ako ni balikon kay mao man ni ang inyong passage tonight. Ang background sa 1 Thessalonians, gisulat ni Apostle Paul gikan sa Corinto or para sa Corinto, para sa young church, batan-on nga simbahan nga gi-persecute sa lugar nga gitawag nato og morally permissive city. What do we mean by morally permissive city? Kanang syudad nga walay gibawal. Naay simbahan didto nga bago pa lang natukod, unya naa sila sa usa ka syudad nga ang tanan okay ra. Paon sa magpakitag difference ang bag-o nga church kung naa siya sa lugar nga ang tanan nga mga dili maayo daw okay lang. Now, these new believers recently were converted from paganism or paganism, and they need instructions on how to live holy lives, especially about sexual purity while waiting for Christ's return. Ang ilang environment very different sa biblical ethics. Kay during their time, sex without marriage is okay, sex before marriage is okay, and even having sex sa dili nila bana o asawa is considered okay. Inana ang morally permissive world. Immorality was widely accepted kay ang ilahang tribo nagsagol ang Greek ug ang Roman society. Mao nang naghatag si Apostle Paul og request og exhortation sa taga
simbahan sa Thessalonica nga ingon siya, as you receive the Lord Jesus and as you receive instruction from us on how you ought to walk and please God, just as you actually do walk. Meaning, ingon siya, naghangyo mi sa inyo, nagwali mi sa inyo, nga sa inyong pagkinabuhi while waiting for the Lord Jesus, ang among pag-ampo that every day you excel. Kanabit ang wish nga, hinaot, dili ka mausab, di ko ganahan na. Kay, wag yung kay kausaban. Unya, ingon si Paul, among pag-ampo, o among pagwali sa inyo nga, everyday, mulampo mo, mo'y prayer, ni Apostle Paul, tanawa na imong tapad kung naabay growth ng iyahang kinabuhi. Katawa mo nga mo, dili kasyon nga na-growth ng imong tapad. Ingon siya, that you excel still more, for you know what commandments we gave you by the authority of the Lord Jesus. Unsa man di ay ang gisulti, o unsa man di ay ang gisugo ni Apostle Paul sa mga sa taga-simbahan sa Thessalonica ining panahon na. Ingon si Apostle Paul, this is the will of God, your sanctification. Ingon dia, sanctification. That is that you abstain from sexual immorality. Hello? Abstain from sexual immorality. Again, abstain from sexual immorality. Say it with me. Abstain from sexual immorality. Mo'y hangyo ni Paul nga every day you will excel more, especially in the area of sanctification. Nga mupalayo ka, maot magbinisaya o ning sex, Ma'am Jennifer, no? Lain, ngilid, no? Ngilad. Di na lang. Mapalayo ka sa relasyon nga naghimog milagro sa wala pa nagminyo. Anaon na lang na to. Ngilad, magutong mag-iyot-iyot dito sa panagminyo. Katawa na pa mo. Ingon sa Apostle Paul that abstain from sexual immorality, that each of you know how to possess his own vessel. Meaning, ang sexual sanctification, ikaw nga nagdala sa imong lawas, dapat kabalo ka magdala sa imong lawas kung saan nimo ni siya paggamit. Dili ka maghatag og idea nga ang imong kauban mo'y magbuot kung saan nimo paggamit ang imong lawas. Ingon sa diya, abstain from sexual immorality, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Kunya na ay ending si Paul, ingon siya, si bisan kinsa nga mag-reject ani nga sugo, wala siya nag-reject sa tawo, kundi nag-reject siya sa Ginoo. Ina daw nang imong tapad. Englisyon lang gihapon nato. Ina, Brad, sis, abstain from sexual immorality. Atong Bisayaon, ingay imong tapad, dili sa Ikaw ba? Karoon mo din kinabuya. murag nilad siya paminawon, pero ang nakasuko, kay kadaghanan nato, naghimo naman anak. Hello? Murag luod siya paminawon, pero ang nakaguol, kay mas luod siya paminawon, kay kontra sa gabuhat. Hello? Murag luod siya paminawon kung isulti, pero nga naman lagi itong nagbuhat, wa man giluod. Sakit man yung sulti ni Apostle Paul, mo nang sakit po siguro ni para kanato, pero ang tinuod, mao man ni tinuod. Ay, gumahi mo man ni gihatag ni Pastor Iyo nga topic yun.
Mao pa gyud ang passage. Mao gyud ang context niya. Si Paul is telling nga og dili gani ka maminaw ani, maminaw. Og dili gani ka mutuo ani, you are not rejecting any person but you are rejecting God. Mura na po ni siya og kanang nagsulti ta ba nga dili ka makigrelasyon sa parehas nimo babayi, parehas nimo lalaki. Kung dili ka maminaw ani, you are not rejecting the pastor, you are not rejecting your caseworker, but you are rejecting God. Hello? Pero ang nakaguol, ambot og naguol pud mo. Daghan ka nato ang nag-normalize ano. Usahay ang sex, ang virginity, birthday gift. Valentine's Day. Ako wala gid ka nahigog man ako kay di man gid ka mo sugot, ikaw po'y nagpailad, sugot pud ka. Pas, okay ra? Wala ka koy time o pa? Hello? Sa ako lang ning kaugalingon nga research. Tagna-tagna ra ni, di man ko mananagna pero basig matagnaan. Sa pulo ka manag-uyab. May nalang na duha milagro ana. Dili mo exempted boys kay naapod may purity. O saya katong gihuna-huna when we talk about sexual sanctification, girls raman no. Kay dili man na mahitabo kung walay laki. There are two exhortations that Paul is saying. Number one exhortation, Paul appeals to the believers sa Church of Thessalonica to excel in living to please God. Tingna imong kaugalingon sugod karon mutubo ko sa akong pag-alagad nga makapahimuot sa Ginoo. Tingna imong kaugalingon sugod karon mutubo ko sa akong pag-alagad aron mahimuot ang Ginoo. Ikaduhang nga exhortation nga gisulti ni Paul, he appeals to the believers to conform to God's standard of sanctification. Nga magpahiuyon kita sa standard sa Ginoo about sanctification, pagpakabalaan, purity. Here, Paul, nag-contrast siya about lustful passion with sanctification and honor. Ingon si Apostle Paul sa iyang sulat, ingon sa dinha, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in lustful passion. Nag-contrast si Paul nga dapat ang Kristohanon naa siya'y pagbalaan sa iyang kaugalingon o dili siya magpadala sa iyang kaulam. Lain gid basta Bisaya isulti. Paul is making a contrast between lustful passion and sanctification. Meaning, nagaingon sa diha, God did not create sex to be dirty. He created it to be holy. God did not create sex to be dirty. He created it to be holy. When it is taken outside of God's design, it becomes a sin that defrauds or pagpangilad sa uban. But when it is kept inside the covenant of marriage, it becomes beautiful miracle as it was always meant to be. Wala nag-ubos ang standard sa Bible, wala nag-ubos ang standard sa Biblia, kita ray nagpaubos sa atong standard. God did not create sex to be dirty. He created sex to be holy. Kung himuon ang sex gawas sa disenyo sa Dios, mahimo ni siyang sala o pagpangilad sa imong kaugalingon ug sa uban. Pero kung himuon kini sulod sa kasabutan sa kasal,
mahimo ni siyang nindot nga milagro sumala sa iyang disenyo. Hello? Ang atong kultura today nagaingon nga ang intimacy, ang pagkasuod sa relasyon, ang sex sa relationship bisag wala ang kasal is like a cheap item left out on a discount table for anyone to grab. Kabantay mo sa mall ka ng mga cheap nga mga items, 10% discount, 50% discount. Ikaw, pila may imong discount? Nga mura ba o cheap na lang kaayo ta, nga o kinsay mo punit, pwede ra. Ikaw, Brad, masugot kag puniton kag bisag kinsa? Dili. God calls your purity, both physical and emotional, as a premium gift. Gasa. When you compromise or defraud someone else, you are ripping open a gift that belongs exclusively to a lifetime covenant. Kung ablihon nimo ang usak, ablihon mo na daan, di ba? Boys, ablihon mo na, boys? Kung imong ablihon ra kung gamiton nga term, lain butong uban. Kung imong ablihon ang butang nga dili para sa imo, imong giharvest na ang daan, ang usa ka butang nga didto paunta harbison panahon sa kaminyoon. Exhortation number 1, Paul appeals to believers to excel in living to please God. Exhortation number 2, Paul appeals to believers to conform to God's standard of sanctification. Hinaot nga kaning duha ka exhortation ni Paul, sugod karon ato ni siyang tinud-on. Dili man ni exempted kay mga gagmay pa mong edad. Watching pornography is very dangerous. Apil po ni siya sa mga bata gihapon basta kay naa kay gadget. And Paul give a warning. Ingon siya, how one responds to exhortations, truths, instructions determines whether one accepts or rejects God. Paansan nimo ni dawaton nga mensahe karon, masuko ba ka kang pastor, mangluod ba ka, ma-discourage baka or unsa man kalagot nga imong gibati karon kay naigo ka bisag wala ni dili ni ingon nga ikaw ang akong giigo, kun naay kalagot ang imong kasing-kasing karon kay di ka ganahan nga magbulag gid mo kay dili maayo ang inyong relasyon, you are not rejecting me but you are rejecting God. Muna ingon si Paul, warning paon sa ta mo respond ani nga message nagadetermine whether i-accept nimo ni nga message from the Lord or i-reject nimo ni nga message ikan sa Ginoo. Nagapahinomdom si Paul nga ang atong pagtuo dili lang bahin sa pagtuo kundili pinaagi sa pagkinabuhi o kinsakto. He urges them to continue growing in obedience and not to remain stagnant in their Christian walk. Sanctification is progressive and never meant to be static. Be honest. Kinsa dinhi ang naay uyab karon o nakasulay na kauyab? Pwede ba ipataas ni mga imong kamot? Nakasulay na nga makauyab o naay uyab. Tarungag pataas. Ayaw sa ginaog minras dili kumingon itaas gyud i-proud gyud nga naay gyud kay uyab.
Gawas lang, ug wa pa ka nagsaba sa imong mama. Pabilin. Guys. Sige, pataas lang. Nangutana na ko sa inyo ha karon. Unsay greatest gift nga imong mahatag sa future? Away. Away. Waiting for Christ. I will end with this message. Waiting for Christ should inspire growth in holiness, not spiritual complacency. Waiting for Christ should inspire growth in holiness, not spiritual complacency. Human aning youth camp, balik man mo sa inyong mga boarding house, sa inyong school, nanapod may freedom, inaot nga, seryosohon ninyo nga message. Kung naa ka sa sayop nga relasyon karon, buhiin na. Kung naara ka sa nindot nga relasyon pero naghimog dili maayo, undangin na. O ang akong pag-ampo nga maabot ang time nga maabot mo sa kaminyoon, naaway garbo sa inyong kaugalingon ba nga moingon mo nga naghulat biya gyud ko. Sexual sanctification. I hope and pray nga ang Ginoo ang istorya sa inyo karon nga gabi. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you now and forever.